nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung plea ribbon. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsa-tsa pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado. Doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi ng napaka-unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. May ganun eh. Eh hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig, titiisin na namin sila, tiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganun. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Eh hindi naman tama yung ganun. So, magkakaukus pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkakamiting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So, tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon dahil para sa akin gusto ko nang tutukan ng trabaho at lubayan na itong mga issues na pampolitika na hindi naman magdudulot ng karagdagang pagkain, ng gasolinang abot kaya, ng kalusugan para sa lahat. Follow-up lang, do you see, anything happening between now and Monday that would change siguro yung conditions ng pag pinag-usapan nyo ho uli ito sa Monday? Ako yung si Hope Springs Eternal. Kaya inaasahan ko na kahit papano we'll be able to go back to work. It's important. 1 linggo na lang kami. Kung tutuusin, 3 araw na lang natitira eh. Magre-recess na kami ng June 3. Tapos na yun eh. 3 araw na lang natitira, nagkakarambola pa eh. Tama ba yun? Kaya 3 araw na. Ang dami pang nakasalang. Meron pa tayong krisis at emergency na hinaharap. Ang nakatutok lamang, ang tinututukan lamang, puros politika. Ito talaga, nakakahiya ito sa ating bansa. At ito talaga ang nakakahila ng dangal ng Senado. Oh. Yes. Any changes sa composition ng majority sa susunod na mga linggo, papasok na linggo, considering na by Thursday ay meron ng pagsasampa daw ng kaso kay Jingo Estrada? Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung dalawang Villar, si Camille at si Mark Villar. Isang katutak na talaga yung kaso eh. Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma eh. Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang. Nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit-tuko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Yes. Lang yung motion ni Sen. Marcoleta. Ano po yung napag-usapan ng majority doon since hindi po siya natalakay ng mga status? Ang alin? Yung motion po ni Sen. Marcoleta sa pagbayad sa online. Yes, pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo, nung panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila,
pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagfa-file noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka, may mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51, may mga resolution sila nun dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas? Thank you. Just to Yes. follow up on that, perhaps Yes. the thing that would set it apart is dahil may parating po na impeachment trial. Ano po? So, nakikita nyo po ba na ang kung magtatagumpay po yung pag-change ng rules, ay syempre po makakalahok po doon yung mga ibang kasamahan sakali nga pong matuloy na sila po ay arrested. At maaari silang bumoto. Tama po ba, ma'am? The Senate has great leeway in the Constitution and upheld repeatedly by the Supreme Court in formulating its own rules for impeachment. Ang Senado mismo ang gumagawa ng kanilang mga patakaran para sa impeachment. Kaya, kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala naman bawal dun eh. Kaya pinagtatakang ko, napakarami na ng president dyan. May president rin sa walkout. Alam na natin na yung Korte Suprema, nag-ruling na rin dyan na pwedeng ituloy-tuloy ng rump session. Kaya nagtataka ako, mas marunong sila, yung iba nakakatanda sa amin, sa karanasan at sa edad. Abay, bakit nagkaganon? Ma'am, ano yung process para mag-apply din siya sa impeachment court po? Yun na nga ang dapat tatalakayin. Hindi pa nga napapag-usapan yung detalye kung ano yung remote, ano yung botohan, kung ano yung participation. Lahat yan hindi pa na-define. Kaya nagtataka ako kung bakit nag-walk out. Wala pa naman pinag-uusapan. Very interesting. Hala, nauwi tayo sa Oh. walk out. Ay, yes. Senator, ano pong reaction nyo na diversionary tactic na daw po yung aligasyon nyo na no election sa 2028? Sino ba nag-a-allege nun? Kasi narinig naman ninyo ang nangyari. Galit na galit sila, sabi nila, unparliamentary. Pero sa hunot dulo, inamin nila na pinag-usapan talaga. Inamin nila yung meeting, inamin nila yung date at saka yung location, inamin nila yung mga nandun. Ano ngayon ang sasabihin na imbento ko? Inamin nila eh. At narinig ko na yan noong pa sa mga congressman, narinig ko rin sa ating mga iba't ibang opisyal sa administrasyon, hindi siya bago. Kaya kung sabihin na diversionary, Talaga makakita kayo ng circus dyan. Wala eh. Talagang wala nang pag-asa tayo pagdating dito. Kasi nga, kaya ina-advocate ko. Kailangan mga elektorado natin. Kaya nakapag-aral ng formal. Kaya natutuwa tayo sa survey ng Octa Research. 53% na ang bilang ng mga Gen Z at millennials sa elektorado. Ibig sabihin, ito yung mga nakapag-aral eh. Kaya mag-i-improve. Hindi na ibuboto nila yung mga nagmamagaling-galingan. Merong isa dyan. Akala ko, May nonchalant. marunong may mga pa-English pa siya, mga pa-ura-ura. Sus Mariose. Alam ko ninyo, yung rules, kung ano yung rules ng Senado, pwede kong palitan yan. Kung ang bilang ng boto nyo ay lamang kayo doon sa mga ayaw, mapapalitan yan. Ganun lang kasimple yun eh. Oh, ang pinag-uusapan nila, bigyan ng karapatan na sumali sa mga online. Discussion itong mga senador kung wala. Unang-una hindi ko nga maintindihan, dapat din yung pinag-uusapan yan. Kasi, pag ikay halal na senador, pwede nga mag-participate in whatever form. Kasama na yung online. At yung sinasabi nila na kaya daw ginagawa yun kasi marami na nakademanda ikukulong. Kahit wala, nakakulong na yan. Para sa akin bilang abogado,
meron pa rin karapatan yan. Sapagkat hindi pa sila convicted Kadimanda lang kahit pa nakakulong. Mga senador yan. At ang trabaho niyan, sumama dyan sa mga deliberasyon sa Senado. Kaya dapat nga hindi na pinag-uusapan yan. Kumbaga, kasama yan sa trabaho na pwede mong gamitin ang online para mag-zoom ka, para makasama ka sa deliberation. Hindi dapat ipagbawal yan. Senador ka At kahit pa nakakulong, uulitin natin kahit ka pa nakakulong, that will not divest you of your duty as a senator. Since pwede ka naman mag-zoom, at hindi payagan hindi na kailangan humingi ka pa ng sa hukuman. Bakit? Ayun naman kung sumali ka sa makaka-apekto ba yun sa pagkakulong mo? Tatakas ka ba dahil sa pag-zoom mo? Wala, puro kabalbalan lang yung mga pagkontra. Dapat talaga, for as long as you're a senator and you're not expelled from the Senate or you're not convicted, kasi pag convicted ka, kasama doon yung perpetual disqualification from office. Which means, pag na-convict ka, hindi ka na senador. So wala ka ng karapatan. Pero until such time, you have the right, the duty, and to give your insights, your thoughts, your opinions on an issue being deliberated in the Senate. Ganun yan. That applies also to members of Congress and House of Representatives. Kaya nga, kung sana'y natili na lang sana sila muna, Atty. Sal, para pag-usapan yung panukalang yun. Pero ang nangyari kasi kagabi, nag-walk out sila. Sana kung napag-usapan pa nila yun, naintindihan nila kung ano yung nasa rules na yun, attorney. Kasi nga, kaya ayaw yung mga iba dyan sa minority. Hindi lahat. Kaya ayaw nila yan. Sapagkat, akala, hindi nila alam na kahit kasi pag ang feeling nila, yung mga kontra na baguhin, pag nakakulong ka, hindi ka na pa pwede. Ay hindi, pwede pa rin yan. Kahit dalhin yun sa Korte Suprema. Pwede kang sumama dyan sa online. Di ba nung pandemic, Yes. di ba nag-participate sila? Kasi nga, there is a reason for such. Hindi sila makapunta. O kaya, since meron naman means of communication, hindi gamitin mo. Bakit kailangan pagbawal? Yan, maraming salamat po, Atty. Sal. Samantala, sa iba pang balita, tuluyan ng sasampahan ng Ombudsman ng kasong plunder si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan kasunod ng rekomendasyon ng DOJ. Sasampahan na rin umano ng kaparehong kaso si Senator Joel Villanueva. Paglilinaw naman ng Ombudsman, hindi nila pinupunteriya ang mga majority senators. Yan at iba pa sa report ni Margot Gonzales. Sasampahan na ng Ombudsman si Senator Jinggoy Estrada ng kasong plunder sa Sandigan Bayan kaugnay ng maanumalyang flood control projects. President or si Speaker Boji, mag-deny sila na nangyari yung meeting. Si Senator Amy, nabasa yata nung staff niya yung column ko, pinabasa sa kanya. Tumawag sa akin si Senator Amy. Hoy, sabi niya, dito, sino source mo? Sabi ko, hindi ko sasabihin ang source ko, kako. Wala ako sasabihin ang source, kako. Basta kako, yan, nangyari yan, kako. Ganon. And I said nga, 10 kami doon na nag-uusap-usap. Ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday eating club attended by Lito Banayo, Gringo Hunasan, and several other personalities. Some former senators, former congressmen, incumbent